Tinawag ni Vice President Sara Duterte na harassment o pang-aabuso ang bagong impeachment complaints na inihain laban sa kanya. May patutsada rin ang bise sa grupong Akbayan na nag-endorso ng impeachment. May express report si JC Cosico. Pamumulitika, harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment. Ganyan tinawag ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint na inendorso ng grupong Akbayan laban sa kanya. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Sa isang video statement, iginiit ng bise na wala raw kredibilidad ang Akbayan na mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit na raw kasing hayag ang ipinahayag na kanilang pinuno ang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Si Senator Risa Ontiveros ang chairman emeritus ng Akbayan. Ibinahagi pa ni VP Sara ang bahagi ng speech ni Ontiveros noong August 2024 kung saan sinabi nitong habang nasa kapangyarihan ng bise ay narayan pa rin umano ang banta ng isang full-blown Duterte comeback. Habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Inungkat din ni VP Sara ang mga naging pagdinig ng Kongreso na anyay isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa kanya. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Wala pang pahayag si Senator Ontiveros sa pahayag ng bise. Hirit naman ni Akbayan President Rafaela David, nakakatawa na sinabi ng bise na walang batayan ang impeachment complaint na inendorso nila. Hindi raw nasagot ng bise ang mga alegasyon kundi inatake lang sila at si Senator Ontiveros. Simple lang naman daw ang hinihingi nila sa bise. Ipaliwanag ang umano'y pagwalda sa pera ng bayan at tama na ang palusot. Babala pa nila sa bise, si VP Sara ang unang Vice President na mai-impeach, hindi lang isa kundi 2 beses. Ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara ang inendorso ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ML Party List Representative Leila De Lima. Inihain niya ng ilang civil society groups kung saan isinama rin nila ang affidavit ng umano'y dating bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Laman niya ng mga seryosong alegasyon laban kay VP Sara. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, handang humarap ang kanyang kliyente sakaling ipatawag kaugnay nito. Sakali rin daw na umabot ito sa impeachment trial, ready rin daw si Madriaga na magpakita ng mga ebidensya. Sabi ni Attorney, makuha mo lang yan, andyan lahat ng ebidensya. Kaya of course we will exert our efforts na kung hindi namin makuha yun sa paraan namin, at least the impeachment court can subpoena, can order the court to surrender the 3 mobile phones for forensic examination. Sa ngayon, naitransmit na sa opisina ni House Speaker Bogie D ang 2 impeachment complaints laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.